ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may itinatagong sekreto. Ang bawat sugat, galos, at peklat sa ating katawan ay may kanya-kanyang kwento. Ikaw kabarangay, ano ang istoryang nasa likod ng iyong sugat? Dear Papa Dudut, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na mas nauuna ang ating panghuhusga kesa sa pangunawa. Dahil dito ay karaniwang nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa ibang tao. Ito po ang isang bagay na natutunan ko mula sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako po si Aliyah, 24 years old at cashier ako sa restaurant na pagmamay-ari ng kapatid ng aking boyfriend na si Michael. Ulila na ako sa ina matapos niyang mamatay mula sa colon cancer. Ang pinag-ipunang yaman ni Mama para sana sa aming magkakapatid ay napunta sa kanyang pagpapagamot. Kasabay ng pagkawala ni Mama ay ang bigla namang pagbabago sa ugali ni Papa. Sa aming lahat siya ang pinaka nahirapan sa pagtanggap sa pagkamatay ni Mama. Na-depress siya at ang ginawa niya para makatakas mula sa nararamdaman niyang kalungkutan ay ang magbisyo. Nalulong siya sa sugal, alak at pati na rin sa ipinagbabawal na gamot. Ang dating maganda niyang buhay ay itinapon na lamang niya basta simula nung nawala si Mama. Mahirap man pero no choice ako kundi tumayong breadwinner ng aming pamilya. Kinailangan kong pagsabayin noon ang pag-aaral at pagtatrabaho ko para matustusan ang pangangailangan namin. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Ang problema nga lang ay nahirapan akong maghanap ng trabaho na related sa kursong tinapos ko. Sinalo ako ng boyfriend ko at ipinasok niya ako sa restaurant ng kanyang kuya. Papa Dudut, mabuti na lamang at nung mga panahon na yon ay may kamag-anak kaming nagtatrabaho sa ibang bansa na siyang tumulong sa amin. Siya si Tita Ellen, ang nakababatang kapatid ng aking ina. OFW siya sa Kuwait at simula noong nawala si Mama, ay siya na ang tumayo bilang pangalawang ina namin kahit na nasa malayong lugar siya noon, Papa Dudut. Michael! Saktong dating mo. Bakit? Ano meron? Pinatawag ako ni Kuya eh. May pinakukuha sa opisina niya. Pasuyo naman ako. Ikaw muna dito sa counter, pwede? Ha? Bakit? Aalis ka ba? Saan ka pupunta? Lalabas sana ako saglit. Kukunin ko kasi yung padala sa amin ni tita eh. 4:00 na. Baka magsara na yung pagkukunan ko ng pera. Ah, ganun ba? O sige, ako na muna dyan. Paalam ka na lang kay Kuya na aalis ka. Wala nga siya eh. Kanina ko pa siya hinihintay bumalik. Pero tinext ko na siya na may kukunin lang ako sandali. Ang alam ko may meeting siya ngayon eh. Bagong supplier ata. Kaya niya ako inutusang magpunta rito para kunin ko raw yung mga resibo na nagastos nitong nagdaang buwan. Ah, kaya pala nagmamadali siyang umalis kanina. Kaya rin siguro wala pa siyang reply hanggang ngayon. Oy, paano? Alis na ako ha? Mabilis lang naman ako. Oo, sige, punta mo na yun. Walang problema. Ano nga palang padala yung kukunin mo? Nagpadala si Tita Ellen ng pambayad para sa tuition ni Bunso. Tsaka pandagdag na rin sa groceries namin ngayong buwan. Talaga? Mabuti naman. Kahit papaano, mababawasan na yung mga pinoproblema mong bayarin para sa buwan na to. Oo nga eh, kaya sobrang thankful ako na nandyan si Tita. Kahit medyo masungit eh, nagbibigay pa rin naman siya ng tulong. Huwag mo na lang ipapaalam sa papa mo na may natanggap ka na namang pera.
Sigurado, hihingi na naman yun. Hindi ko talaga sasabihin sa kanya. Wala namang ibang ginawa si Papa kundi uminom eh. Lalabas sa hapon, uuwi ng madaling araw, tapos matutulog buong araw. Paulit-ulit na lang na ganun. Parang wala na nga kaming tatay eh. Di na namin siya ramdam sa buhay namin ngayon. Hindi mo ba siya sinubukang kausapin? Magulang pa rin siya eh. Dapat siya ang namomroblema sa dinadala mo ngayon. Ilang beses ko na siyang kinausap. Hindi naman siya nakikinig sa akin eh. Eh yun, hinayaan na lang namin siya. Ang lala naman ng ginagawa ng papa mo. Nung namatay si Mama, bigla na lang siyang nagkaganon. Ewan ko ba? Lahat naman kami dumaan sa pagluluksa eh. Pero hanggang ngayon, parang nagluluksa pa rin si Papa sa pagkawala ni Mama. Parang pati siya tuloy na wala na rin sa buhay namin. Laki pala ng tulong ng tita mo kung ganun. Parang siya na yung tumatayong pinakamagulang nyo sa estado nyo ngayon, no? Totoo yan. Kaya nga tuwing nagsasabi ako sa kanya na malapit na naman ang bayaran ng tuition ng kapatid ko, magagalit yun. Pero sa huli, magpapadala rin ng pera. Kahit minsan medyo masakit siyang magsalita. Nilulunok ko na lang yun kasi may kapalit naman eh. Habaan mo na lang siguro yung pangunawa at pasensya mo. Mahirap din naman kasi maganap ng pera eh. Oo, alam ko. Kaya nga kahit papano, kinukumusta-kumusta ko rin si tita dun sa Kuwait. Masungit siya pero hindi rin naman niya kami matiis. Ganyan talaga kapag magkakamag-anak. Kayo-kayo lang din naman ang magtutulungan. Oo, tama. So ngayon, bago pa magsara yung pupuntahan ko, ikaw na muna dito ha? Oo, sige. Malayo ba yung pupuntahan mo? Malapit lang, isang sakay lang ng tricycle. Hindi ko lang sure kung mabilis yung proseso kasi nga, baka marami akong madatna na tao ron. Pumunta ka na para makabalik ka agad. Okay, sige, pero sandali, bago ako umalis. Marunong ka ba dito? Alam mo kung anong gagawin mo? Siyempre naman. Ano akala mo sa akin? Ako kaya pioneer dito bago ka pa nakapasok. Ako yung cashier ni kuya nung nagsisimula pa lang siya. Okay, sige. Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya mahirapan ako magbilang sa sales mamaya. Huwag mo rin palang kalimutang i-check yung app sa phone para sa mga online order, ha? Oo, alam ko. Sige na, umalis ka na para di ka mapagsaran dun. Okay, sige. Ingat ka. Papadudot mahirap ang maging breadwinner ng pamilya. Araw-araw ko noong pinoproblema kung papaano ko pagkakasyahin ang natitirang pera ko para sa pang-araw-araw namin. Yung tipong kakasahod ko pa lamang ay ubos agad ito dahil napupunta ang lahat sa mga bayarin. Mabuti na lamang at laging nasa tabi ko noon ang boyfriend kong si Michael. Kung wala siya ay sigurado kung matagal na akong sumuko sa mga problema ko sa buhay. Si Michael ang nagsilbing sandalan ko. Siya ang lagi nagbibigay sa akin ng moral support tuwing malapit na akong umayaw. Nagkakilala kami ni Michael dahil sa aso namin ng pamilya ko na si Waki. Isang aspi na binili noon ni Mama sa kapitbahay namin. Kahit na walang breed ay laking bahay si Waki, Papadudot. Hindi siya lumalabas at daig pa niya ang mga sosyal na aso kung alagaan namin ito. Pero nung minsang nakatakas si Waki at nakalabas ng bahay, ay ilang oras namin siyang pinaghahanap hanggang sa ibinalik siya sa amin ni Michael. Nakita raw niya si Waki na pagala-gala sa tapat ng restaurant ng kapatid niya. Napansin nito ang collar ng aso at naisip niyang asong bahay ito. Sinubukan niyang hanapin kung sino ang nagmamay-ari kay Waki at noong nagtanong-tanong siya ay natuntun niya ang bahay namin. Doon na po nagsimula ang kwento namin ni Michael. Naging magkaibigan kami, niligawan niya ako at sinagot ko siya. Maliban kay Michael ay malaki rin ang naging tulong sa amin ni Tita Ellen. Siya ang umako sa mga gastusin ko sa pag-aaral noon. Pangatlong kapatid ni Mama si Tita at bata lamang ako noong umalis siya ng Pinas para magtrabaho sa ibang bansa. Pero matapos ang ilang dekada ay nagpasya si Tita Ellen na umuwi na ng bansa para dito na manirahan hanggang sa kanyang pagtanda, Papadudot. Ano kaya? Brown o blue? Ikaw bahala, pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko yung itim dun, no, sa may gilid. Ang pangit kasi masyadong madilim. Ano ba yan? Sino bang mag-aakala na ang hirap palang mamili ng kurtina ngayon? Ang daming magaganda eh. Bakit kasi ang aga mo magpalit ng kortina? Parang kailan lang nung huli kang bumili ng kortina?
Hindi naman kasi para sa akin to. Hindi sa'yo? Para kanino? Sino gagamit niyan? Inaayos namin yung isang kwarto sa bahay kasi gagamitin yun ni Tita Ellen. Uuwi ba siya? Oo, uuwi na daw siya for good. Talaga? Yun ang sabi niya sa akin. Kaya aligaga kami ngayon sa pag-aayos ng bahay. Lahat ng sira, pinapaayos namin para wala masabi si Tita Ellen pag uwi niya. Bakit naman niya naisipang umuwi na? Namiss kayo siguro, no? Di ko alam. Di naman niya nabanggit eh. Baka nga namimiss na rin niya ang Pinas. Bata pa kasi ako nung umalis siya eh. Tanda ko pa nga na grabe yung iyak nung anak niya nung umalis siya. May anak na Tita Ellen mo? Akala ko matandang dalaga siya. Oo, matandang dalaga siya kasi wala naman siyang asawa ngayon. Pero nagkaroon siya ng anak noon. Magkaedad nga kami eh. May ka-live-in partner at anak noon si tita bago siya lumipad papuntang Kuwait. 4 years old lang yata kami nung pinsan ko nung umalis siya sa pagkakatanda ko ha. Ganun ba? Nasa na yung anak niya ngayon? Bakit hindi ko man lang nakilala? Matagal nang patay yung anak niya. Hala, totoo? Oo, 7 o 8 years old yata kami nung namatay yung pinsan ko na yun. Anong nangyari? Anong ikinamatay niya? Aksidente sa daan. Galing sa probinsya nun yung pinsan ko tsaka live-in partner ni tita. Bumangga yung sinasakyan nilang kotse sa kasalubong nilang kotse din. Yun, dead on the spot yung anak ni tita. Tapos nakoma naman yung partner niya. After 2 weeks, binawian din siya ng buhay. Ang tragic naman pala ng storya ng tita mo. So, paano yun? Umuwi ba siya nun? Oo, umuwi siya para ipagluksa yung pamilya niya. Tapos, bumalik ulit siya ng Kuwait. Oo, hindi niya kaya magstay dito sa Pinas noon eh. Parang sobrang sakit daw para sa kanya yung nangyari kaya naisip niyang mag-abroad ulit para makalimot. Yun, simula nun hindi na siya bumalik dito. Nung namatay nga si mama, hindi rin siya umuwi eh. Ngayon na lang ulit. Ngayon alam ko na kung bakit siya istrikto sa inyo. Bakit? Kasi kayo na yung tinuturing niyang anak. Di ba sabi mo, di niya kayo matiis? Kayo na lang kasi yung natitira niyang pamilya. Tapos ngayon, ready na siyang bumalik kasi alam niyang may uuwi na siyang pamilya dito sa Pilipinas. Baka nga. Kaya dapat ayusin mo yung pagbili ng kurtina para sa kwarto niya para hindi siya madismaya. Ito nga pumipili na. Brown o blue? Alin ba dito pipiliin ko? Ano bang favorite color ng tita mo? Di ko alam eh. Di naman ako nagtatanong sa kanya ng mga ganung bagay. Ayaw mo ng pink? Ano yun, bata? Tsaka hindi bagay yung pink sa kulay ng pader sa kwarto niya. Ano bang kulay ng kwarto niya? Peach. Sakto naman Peach, tsaka pink. Hindi nga maganda, masyadong pa-bebe yun. Doon tayo sa medyo classic naman. Di yung blue na lang. Parang ito rin yung gusto ko eh. Maganda rin kasi yung tela oh. Kunin mo na bago pa magbago isip mo. O sige, ito na lang. Maghahanap pa tayo ng punda tsaka bedsheet. Punda at bedsheet pa? Oo, marami tayong bibilin ngayon. Anong akala mo? Kaya ako nagpasama sa'yo para may tagabitbit ako. Kaya naman pala Kung ganon, libre mo dapat ako ng kape mamaya Oo, ako nang bahala sa kape mo. Halika na, tulungan mo na ako dito. Kuha tayo ng 4. Papadudot excited ako noon sa pag-uwi ni Tita Ellen dahil sa wakas ay makakasama na namin siya ng personal. Pero sa pagtagal ng pagsasama namin ay unti-unti ko ring na-realize na iba pala ang ugali ng tita namin. Na-underestimate ko ang pagiging istrikto niya. Simula nung nakasama namin siya sa bahay ay saka ko lang napagtanto na ang lala pala ng pagiging mahigpit nito. Iba ang pagbabawal na ginagawa niya sa amin noong nasa abroad pa lamang siya kumpara noong nakasama na namin siya sa isang bubong. Daig pa namin ang preso sa dami ng bawal na gawin. Pinagbawalan niya akong magsuot ng maiksing damit dahil malaswa daw itong tingnan. Para daw akong nag-aakit ng mga kalalakihan kapag nagpapakita ako ng balat sa labas ng bahay namin. Bawal din akong sumama sa mga kaibigan kong lalaki. Ang pinakamalala na sigurong ginawa nito ay nung pinagbawalan din niya si Michael na pumasok sa loob ng bahay. Tuwing dumadalaw ang boyfriend ko sa bahay namin ay hanggang sa labas lamang siya. Pero kahit na ganoon ay may magandang nagawa din naman ang pagdating ni Tita Ellen sa buhay namin. Dahil sa kanya ay nakahanap ng katapat si Papa. Kung dati ay puro pag-inom ang inaatupag ni Papa ay natigil ito dahil kay Tita Ellen.
Binigyan kasi niya si Papa ng kondisyon na kung hindi nito aayusin ang buhay niya, ay si tita mismo ang magpapalayas sa kanya sa bahay. Kayang-kayang gawin yun ni Tita Ellen kay Papa dahil si tita ang nagpatayo ng bahay na tinitirhan namin, Papa Dudut. Dahil sa dugot pawis nito, kung kaya't nagkaroon kami ng bubong na masisilungan. Kaya naman kahit sobrang higpit ni tita sa amin, Papa Dudut, ay wala kaming choice noon kundi ang sundin ang lahat ng ipinag-uutos niya sa amin. Lalong-lalo na si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malayong malayo ang Tita Ellen na nakilala ko noong bata pa ako kumpara sa Tita Ellen na umuwi galing sa Kuwait. Sa pagkakaalala ko ay napaka-sweet na tao ni Tita. Siya pa nga ang nagturo sa akin noong bata pa ako kung paano ang tamang paraan ng pagligo. Inispoil niya ako noong musmus pa lamang ako at lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya sa akin. Pero simula noong nakapag-abroad siya ay para bang naging tigre na ang ugali nito. Naging diktador na siya sa bahay at lahat ng gusto niya ay dapat na nasusunod. Napaka-simple lang ng buhay namin noon, Papa Dudut. Malaya kaming gawin ang anumang gusto namin. Kahit na sobrang hirap ng buhay dati. Pero nung dumating si tita ay mahirap na nga ang buhay namin ay mas lalo pa itong lumala. Bawat kilos namin ay binabantayan niya na para bang gwardya. Konting pagkakamali lang ay pinapagalitan niya kaagad kami. Para tuloy akong nagbalik sa pagkabata na takot na mahuli ng mga magulang ko na may ginagawang kabalbalan. Nung una ay nakaya pa naming tiisin ang mga pinaggagawa ni tita sa amin. Para sa kapakanan din lang naman namin ang pagiging stricto niya, kaya iniintindi na lang namin yon. Pero nagkaroon ng hangganan ng pagtitiis namin yon noong pinagbuhatan na niya ng kamay ang bunso naming kapatid. Nalaman kasi ni tita na nagkaroon ng 2 bagsak na subject ang kapatid ko, kaya hindi ito nakasama sa listahan ng mga makakagraduate noong taong yon. Gamit ang sinturon ay pinaghahampas niya ang kapatid ko hanggang sa nagkanda sugat-sugat na ito. Ang sama ng loob na matagal kong kinikimkim ay bigla na lamang sumabog dahil sa pangyayaring yon. Anong pinagsasabi mo? Hindi niyo na maalala yung ginawa niyo sa kapatid ko? Pinaghahampas niyo siya ng sinturon. Bakit naman ganon? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung batang yon? Hindi siya nagsumbong sa akin. Nakita ko mismo yung mga sugat sa likod niya. Hindi na nga siya makahiga ng maayos dahil sa ginawa niyo eh. Grabe naman po kayo. Gawain ba yan ng matinong tao? Ano sabi mo? Sa ating lahat, ako ang pinakamatinong tao rito. Sino ka para manugod ng ganyan dito? Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun sa kapatid mo? Dahil bagsak siya? Dahil hindi siya makakagraduate ngayong taon? Alam ko po yun pero pwede naman... Dahil mas inaatupag niya ang paglalakwat siya kesa pag-aaral. Yun ang dahilan ko kung bakit ko siya sinaktan. Akala niyo ba hindi ko napapansin na gabing-gabi na siya umuwi? Maaga akong natutulog pero alam ko kung sino-sino ang mga taong pumapasok at lumalabas sa bahay ko. Siyempre binata po siya, tita. Natural lang yun na magkaroon siya ng barkada. Barkada? Para saan? Anong naitulong ng barkada na yan sa pag-aaral niya? Aliyah, dumaan din ako sa pagkabata. Kaya wag mo akong tinuturuan kung paano ang buhay ng isang estudyante. Dahil naranasan ko rin yan. Noong bata ako, marunong akong sumunod sa mga magulang ko. Hindi katulad ngayon na mas inaatupag niyo pa ang pagsasaya kaysa pag-aaral. Iba ang panahon niyo sa panahon ngayon. May bago na pong pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po pwedeng yung basta na lang kayo mananakit. Daig niyo pa ang magulang namin Oh, nasan ba ang mga magulang ninyo ngayon? Hindi ba ako ang tanging matanda na inaasahan ninyong magkakapatid? Nasaan ang tatay ninyo? May ginagawa ba siya para sa inyo? Ako na nga itong nagmamalasakit para sa inyong magkakapatid. Tapos ako pa yung gagawin ninyong masama. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyo, tita.
Thank you na tinutulungan nyo kami sa maraming bagay. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, isasaktan nyo na lang kami basta kung kailan ninyo gusto. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa inyo? Trip ko lang? Ginagawa ko to para magtino kayo. Aba, hindi ako nagpapakapagod sa Kuwait para lang sayangin ninyo ang mga pinagpagurang kong pera. Kung ano man ang nagawang kasalanan ng kapatid ko, ako na po ang humihingi ng pasensya sa inyo, tita. Ako na po ang kakausap sa kanya, pero sana naman po sa susunod, huwag niyo naman po silang saktan. Pwede niyo naman silang kausapin ng maayos eh. Hindi na madadala sa maayos na usapan ng mga ganong klaseng pag-uugali. Matatanda na mga kapatid mo. Kaya dapat, alam na nila kung paano kumilos ng tama. Pero hindi rin naman po kasi pananakit ang sagot. Huwag mo ko tinuturuan kung paano mangaral ng isang tao. Tignan mo nga, pati nga ikaw. Marunong ka na rin sumagot-sagot ngayon. Ano klaseng pagpapalaki ba ang ginawa sa inyo ng mga magulang ninyo? Huwag niyo pong idamay ang mga magulang ko dito. Eh sino pa bang sisisihin ko kundi sila lang naman? Kung ano kayo ngayon, dahil sa kanila yon. Ang lala niyo pala, tita. Hindi ko alam na ganito pala kayo kasama. Kaya siguro hindi nagtagal yung anak niyo sa inyo eh. Kasi ganitong klase kayong tao. Bastos ka! Bastos kang bata ka! Eh, totoo naman eh. Sumusobra na po kasi kayo. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko sa sarili kong pamamahay, eh di umalis kayo! Aalis talaga kami. Hindi na namin kaya itong pananakit na ginagawa niyo sa amin. Tandaan mo tong araw na to. Dahil wala ka nang makukuhan tulong mula sa akin. Kayo ng buong pamilya mo. Matapos lahat ng ginawa ko, ganito ang gagawin mo sa akin? Hala, sige, lumayas kayo! Lalayas talaga kami! Papa Dudut, hindi ko gawaing sumagot sa mga mas nakakatanda kesa sa akin. Dahil pinalaki akong marespeto ng mga magulang ko. Pero nung time na yon ay hindi na talaga ako nakapagtimpi. Na-trigger ang mga nakatagong galit ko noong nakita ko ang mga sugat ng kapatid ko. Lumayas ako sa bahay ni Tita Ellen at sinubukan kong dalhin ang mga kapatid ko paalis. Pero nagulat ako nung hindi nila gustong sumama sa akin. Kaya raw nilang tiisin ang pagmamalupit sa kanila ni Tita Ellen dahil kung papaganahin nila ang pride nila ay wala silang patutunguhan. Totoo naman yon. Kailangan namin si Tita Ellen dahil siya ang may kakayahang tulungan kami sa mga problema namin, lalo na sa usaping pera. Siya nagpapaaral sa kapatid ko at siya ang umaalalay sa akin bilang breadwinner ng aming pamilya. Hinayaan ko silang manatili kay Tita Ellen samantalang ako ay umalis at pansamantala akong kinupkop ng pamilya ni Michael. Nagpatuloy ako sa buhay, Papa Dudut, habang ang mga kapatid at tatay ko ay mas piniling makasama si Tita. Minsan kapag lumalabas sa bahay si Tita para mamalengke ay palihim akong nagpupunta doon para dalawin at kumustahin ang mga kapatid ko. Para silang mga batang nagsusumbong sa akin kapag nagpupunta ako doon. May punto raw na kapag hindi sila nakakasabay na kumain ay walang tinitirang ulam si Tita Ellen para sa kanila. Ang lahat ng ito ay ipinapakain niya sa aso. Wala namang magawa ang papa namin dahil maging siya ay nakaasa lang din sa tita namin. Dahil hindi ko matiis ang sarili kong pamilya na naghihirap ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para malayo sila kay tita. Salamat po ate. O Aliyah, itong soft drinks. Baka nauuhaw ka na. Salamat ha. Ay, ang hirap namang maghanap ng malilipatan kapag ganitong walang pera. Hindi na ba talaga magbabago yung desisyon mo na ilipat pamilya mo? Hindi na, wala nang atrasan to. Baka naman pwede nyo pang mapakiusapan ng tita nyo. Sa ugali niyang yun, hindi mo na siya mapapakiusapan. Nasa dugo na talaga siguro niyang manakit ng tao. Di mo na mapapalitan yung mga ganung pag-uugali. Eh paano siya? Maiwan siya mag-isa? Wala naman siyang pakialam dun eh. Kahit iwan namin siya, okay lang sa kanya. Sanay naman siya mag-isa. Ay, nakakalungkot lang na ganito yung nangyari sa inyo. Pero tama naman ako, di ba? May karapatan naman ako na ipaglaban ng mga kapatid ko, lalo na't nasasaktan na sila. Oo naman.
Kapag pamilya mo na ang sinaktan, talagang ipaglalaban mo sila. Kung sa akin man nangyari ang pinagdadaanan mo, ilalayo ko rin mga kapatid ko sa mapanakit na tao. Kung tama itong ginagawa ko, bakit parang may nararamdaman akong guilt? Para bang nakukonsensya ako na iiwan namin mag-isa si tita? Kasi mabait kang tao kaya nararamdaman mo yan. Pero wala kang choice eh. Kailangan mo ilayo mga kapatid mo sa kanya kasi hindi mo na rin kaya makita silang nasasaktan. Ay, ang hirap naman ng ganito. Mahirap talaga. Pero hindi natin pwedeng piliin lahat eh. Minsan kailangan talaga nating umiwas sa iba lalo na kung nasasaktan ka na. Kasi naman, tanggap ko na mahigpit siya sa amin. Ginagawa lang naman niya yun kasi gusto niya magkaroon kami ng maayos na buhay. Pero minsan parang napapasobra na kasi yung paghihigpit niya eh. Alam mo ba na binato niya ng baso yung isa kong kapatid kasi nadatnan niya yung mga hugasin na hindi pa nagagalaw? Nambato siya ng baso? Oo, tinamaan sa mukha yung kapatid ko tapos nasugatan pa siya sa bubog. Bakit daw hindi pa nauhugasan yung mga pinagkainan? Kasalanan din naman kasi nung kapatid ko eh. Inuna niya maglaro ng mobile game kaysa hugasan yung mga pinagkainan. Pero rason na ba yun para batuhin mo ng baso yung tao? O anong sabi ng papa mo? Wala namang ginagawa si Papa eh. Daig pa nun ng maamong tupa kapag kaharap niya si tita. Grabe naman yun. At eto pa, nalaman ko rin na daig pa nila ang alila sa bahay. Bago lumabas, dapat nakapaglinis na sila. Bago mag-alas 8 ha, dapat nakauwi na silang lahat. Kung late kang uuwi, wala ka nang kakainin. Ang hirap kapag may ganyang tao sa bahay nyo. Parang nakakasakal. Sinabi mo pa, buong buhay namin, hindi namin naranasan yung ganung trato. Ayaw nga akong paluin ni Mama nung nabubuhay pa siya eh. Tapos si tita, sinampal ba naman ako? First time ko masampal sa buong buhay ko ha? Bakit naman kaya siya ganon? Hindi ko alam. Pero kung ano man yung rason niya, kung bakit siya ganon, hindi pa rin yun valid reason para manakit ka ng tao. Wala na tayo sa panahon kung saan ginagawang disiplina ang pananakit. Nasa makabagong panahon na tayo, no? Ay, sige na. Palitan na natin tong usapan na to. Masisira na naman mood mo eh. Nakakainis lang kasi. Sandali, nag-reply na si kuya. Bakit? Anong sabi? Pinapapasok ba ako? Off ko ngayon ah. Hindi, iba to. Pinapatanong ko kasi sa kanya yung paupahan malapit dun sa restaurant. Oo nga, may paupahan doon, di ba? Oo. Sa pagkakatanda ko kasi, classmate niya yung anak nung may-ari. Pero mahal doon sa pagkakaalam ko eh. Baka hindi kaya ng budget ko. Kaya nga tinext ko kanina si kuya kung pwedeng kausapin niya yung classmate niya para mapareserve na yung bakanting apartment dun habang nag-iipon ka pa. O anong sabi? Base sa reply ni kuya, pumayag daw yung may-ari. Pwede naman daw magbigay ng early advance tapos kahit sa susunod na yung ibang mga babayaran. Talaga? Oo raw. At least dun, mas malapit ka na sa trabaho. Salamat Michael ha. Ang laki talaga ng tulong mo sa akin. Wala yun, ano ka ba? O ano, doon na kayo? Papareserve ko na ha. Oo, sige, doon na lang. Okay, sige. Ilang buwan ako nag-ipon para sa deposit at advance ng maliit na apartment na nahanap namin para sa pamilya ko. Malapit lamang ito sa restaurant ang kapatid ni Michael. Sa tulong ng boyfriend ko ay napakiusapan namin ang landlord na i-reserve ang apartment habang naghahanap ako ng pambayad sa kanila. Nung nakabayad ako ay agad kong kinuha sina Papa at mga kapatid ko para makaalis na sila sa malupit na pamamalakad ni Tita Ellen sa bahay. Naiwan si Tita Ellen na mag-isa sa bahay at walang kasama. Nakakakonsensya man at parang lumalabas na wala akong utang na loob sa ginawa ko, pero hindi ko lang talaga matiis na kinakawawa ni Tita ang mga kapatid ko. Pagkalipat namin ay agad na naghanap ng trabaho si Papa para makatulong siya sa mga gastusin namin. Nagtulungan kaming mag-ama para mapag-aral ang mga kapatid ko at naging katuwang ko doon si Michael. Bumalik sa dati ang buhay namin, simple at masaya. Ganon pa man ay hindi naman po ako gaanong kasamang tao. Minsan ay nakikibalita pa rin ako sa kalagayan ni Tita Ellen sa pamamagitan ng mga kapitbahay namin. Never niya kaming hinanap o pinakiusapan na bumalik na lamang sa kanya at hinayaan lang namin yon papadudot. Hanggang isang araw, matapos ang ilang buwan ay nabalitaan na lang namin na dinala sa ospital si Tita Ellen.
matapos po siyang ma-stroke, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagwawalis lang daw noon si Tita Ellen sa bakuran ng bahay noong biglang nanghina ang mga tuhod nito. Biglang hindi na niya may hakbang ang mga paa niya hanggang sa bigla na lamang siyang natumba. Mabuti na lamang at noong mga oras na yon ay nasa labas siya ng bahay at mabilis siyang nakita ng mga kapitbahay. Itinakbo siya sa ospital at doon ay napag-alamang nagkaroon siya ng mild stroke. Noong puntahan namin siya sa ospital ay hirap pa siyang makapagsalita dahil kalahati ng kanyang katawan ay hindi nito maigalaw. At dahil naman sa awa ng Diyos at sa awa na rin namin ay pinakiusapan ako ng papa ko na bumalik na lamang kami sa bahay para may kasama itong si Tita Ellen at mayroong magbabantay sa kanya. Hindi naman po ako masamang tao para hindian ang pakiusap ni Papa. Kahit na may kaunting galit at tampo po ako noon kay Tita ay pamilya ko pa rin siya. At mahal ko siya kaya kapakanan din niya ang iniisip ko. Pagka-discharge ni Tita Ellen sa ospital ay nag-ayos na kami ng gamit mula sa apartment na inuupahan namin at bumalik kami sa bahay. Nagtulungan kaming magkakapatid na ibalik si Tita mula sa dati niyang lakas. Ayon sa mga doktor ay malaki pa rin naman daw ang chance na makabalik sa dati si Tita. Kailangan lamang niya ng therapy at pahinga. Yun na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Inalagaan at binantayan namin si Tita para mabilis ang maging paggaling nito, Papa Dudut. Aliyah, saan ka pupunta? Oh, Michael! Bibili ako ng pandiregla tsaka kabayan dyan sa may bakery para may maipamerienda ako kay Tita. Samahan na kita. O sige. O ba't ka pala nandito? Wala naman. Gusto lang kitang dalawin. Tsaka gusto ko lang makibalita kung maayos ba yung pagbabalik nyo rito sa bahay ng tita nyo. Okay naman. Maayos naman. Masaya si Tita na binalikan namin siya. Mabuti naman kung ganun. Kumusta na pala siya? Sa awa ng Diyos, unti-unti nang nakaka-recover. Nung kalalabas niya ng ospital, hindi namin maintindihan yung mga sinasabi niya kasi nga, hindi niya maigalaw yung kalahati ng katawan niya. Mabuti na lang ngayon, maayos na siya magsalita. Nakakabangon na ba siya? Oo, kaya na niyang umupo pero hindi pa niya kayang maglakad. Kaya na rin niyang tumayo pero dapat may nakasuporta sa kanya o kaya may sinasandalan siya. Uy, siya nga pala, salamat pala dun sa wheelchair na pinahiram niyo kay Tita ha. Wala yun. Wheelchair yun ni Lola nung nabubuhay pa siya. Kesa naman nakatambak at inaalikabok, mabuting ipahiram na lang namin para magamit. Malaking tulong yun kasi kapag gusto magpahangin ni Tita sa labas, ginagamit namin yung wheelchair na pinahiram nyo. So, ikaw ang nagbabantay sa kanya ngayon? Oo, ako yung nagpapaligo, nagbibihis, saka nagpapakain sa kanya. Para na nga ako yung personal nurse niya. Ayaw din naman kasi niya magpa-therapy sa ospital kaya kami-kami na lang yung gumagawa nun. Paano mo naman malalaman kung effective yung mga ginagawa niyong therapy sa kanya? Nag-search kami sa internet. Marami namang video doon na pwedeng gayahin eh. Ah, okay. So, kumusta naman kayong dalawa? Okay na ba? Wala nang tampuhan? Oo, okay naman na kami. Parang wala nga nangyari eh. Ganun pala yun no? Kapag buhay na yung pinag-uusapan, kung ano man yung nararamdaman mong galit para dun sa tao, nawawala din. Kasi nga, mas nananaig yung pagmamahal mo sa tao. Galit ka man sa kanya pero deep inside, mahal mo siya eh. Ganun naman talaga kasi parte ng pagmamahal mo sa isang tao yung pagkakaroon ng galit o tampo kapag nagkakamali sila. Siguro nga. Ibig sabihin ba niyan, bati na kayo? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, maayos na kaming lahat. Pati yung mga kapatid ko, wala naman silang tampo o galit kay Tita eh. Siya rin, ganun din siya sa amin. Never niyang inungkat yung pag-iwan namin sa kanya. Ang mahalaga eh, magkakasama na kami ngayon. Pero ikaw, napatawad mo na ba siya? Di pa naman siya humihingi ng tawad eh, kaya medyo may tampo pa rin ako ng konti sa mga ginawa niya noon. Pero pwede namang isang tabi na lang muna namin yun sa ngayon. Alam mo, pwede ka namang magpatawad kahit walang humihingi ng tawad eh. Nasa sayo na lang yun kung handa na ba talaga yung puso mo na kalimutan yung nangyari. Siguro kapag may nagbago na, doon mapapatawad ko na siya.
Isipin mo na lang din yung mga nagawa niya para sa inyo. Hindi ko naman makakalimutan yun. At hindi ko naman yun kakalimutan. Hindi naman porke may tampo ko hindi na ako thankful. Pwede namang sabay mong maramdaman yun para sa isang tao Pero ikaklaro ko lang hindi naman kita pinipilit na magpatawad agad. Mas masarap lang kasi sa pakiramdam kapag wala kang kinikimkim na sama ng loob. Hindi ko naman yun kinikimkim. Tsaka hindi ko naman hinahayaan na yung tampo kong manaig. Mabuti yan. Ang importante, civil pa rin kayo kahit na nagkaroon kayo ng pagtatalo noon. Tama ka. Isa lang naman ang goal naming lahat At yun yung mapagaling si Tita Ellen. Tama. Magandang mindset yan. Papa Dudut, bilang ako lang ang babae sa aming magkakapatid, ako ang nag-alaga kay Tita Ellen habang nagpapagaling siya. Napansin ko kasi napalagay siya kapag kapwa niya babae ang tumitingin sa kanya. Noon pa man ay ayaw na kasi talaga niyang hinahawakan siya ng mga lalaki kahit nakamag-anak pa niya ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit basta matagal ko nang napapansin na ayaw lumapit ni Tita sa mga kalalakihan. Hirap pa noong maglakad si Tita kaya kinailangan niyang gumamit ng wheelchair. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at nagbibihis kay Tita noong nagpapagaling pa siya. Sa kabutihang palad ay unti-unti rin namang nanumbalik ang dating lakas ng katawan ni Tita. Kaya nitong magsalita ng walang kahirap-hirap. Ang problema nga lang ay natagalan bago siya muling nakalakad. Araw-araw ay ako ang kasakasama niya na maglakad sa harapan ng bahay para hindi masanay ang katawan niyang nakaupo lamang. Papadudot sa kabila ng mga nangyari ay wala pa rin nagbago sa ugali ni Tita Ellen. Masungit pa rin siya at istrikto. Habang inaalagaan ko nga siyang maglakad ay napansin pa nito kung gaano kanipis ang suot kong t-shirt at doon mismo ay pinagalitan niya ako. Pero sa pagkakataong yon, sa halip na mainis ako na lamang ang umintindi sa tita ko. Kahit palagi niya akong tinatalakan ay hinahayaan ko na lamang siya. Makalipas nga ang ilang buwan ay unti-unti ring bumalik sa dati ang lakas ni Tita Papadudut. Medyo paika-ika nga lang siyang maglakad at kailangan na niyang gumamit ng tungkod. Pero malaki pa rin ang pasasalamat namin na mabilis ang naging recovery niya. Noong minsang magkaroon kami ng chance ni Tita na magkausap habang walang tao sa bahay, ay isang bagay ang tinanong ko kay Tita na matagal nang bumabagabag sa isipan ko. Tita, eto po yung kape nyo. Salamat. Sigurado na po ba kayo na gusto nyong ibalik yung wheelchair kina Michael? Oo, hindi ko na kailangan yun. Sabihin mo sa kanya na maraming salamat. Sobrang laki ka mo nang naitulong nun sa akin. O sige po, sasabihin ko po sa kanya yan. Teka, ano yan? Po? Lapit ka nga rito. Ano yung nasa may tagiliran mo? Wala po to. Amin na, patingin. Hawiin mo yung sando mo. Dumi lang po to. Hindi. Tattoo yan. Ipakita mo sa akin. Gusto ko makita. Ito po. Ano yan? Araw? Opo. Kailan pa yan? Last year lang po. Nagpatattoo po kami ni Michael nung 5th anniversary po namin. Matching tattoo po. Araw sa akin tapos buwan naman po sa kanya. Maganda. Talaga po? Hindi po kayo galit na nagpatattoo ako? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Katawan mo yan. Ako rin, nung kabataan ko, gusto ko rin sana magpatato. Bakit po hindi nyo ginawa? Ayaw ng lolo mo Sabi niya, hindi raw magandang tignan sa balat kapag may tato ang isang tao. Kaya kahit gaano ko man kagusto, hindi ko na tinuloy. Mahirap magalit ang lolo mo Pati rin po si Papa ayaw niya magpatato ako. Nagpaalam ako sa kanya noon pero hindi ako pinayagan Kaya ba dyan mo banda inilagay yung tato? Para hindi niya makita? Ganun na nga po, tita. Nakaukit na yan sa balat mo. Kaya hayaan mong makita niya.
Magagalit lang yun ng isang beses tapos matatanggap din niya kalaunan. Kasi nga wala naman siyang magagawa. Muntik na nga po akong mahuli eh. Hindi ko po alam na may ganyang side din pala kayo. Medyo rebellious. Oo naman. Noong dalaga ako kaya yung laging pinapagalitan ni nanay at tatay. Akala mo ba puro paghihigpit lang ang alam kong gawin? Marunong din naman akong sumuporta sa ikasisiya ng isang tao. Lalo na kung alam ko namang wala itong masamang dulot. Hindi ako ganun kasama, Aliyah, katulad ng iniisip ninyo. Hindi naman po ganun ang iniisip namin sa inyo eh. Alam po namin na concern lang kayo sa aming magkakapatid. Pasensya na po sa mga nasabi ko sa inyo noon ha, tita. Naiintindihan din naman kita. Ganyan na ganyan din ako noon kapag sinasaktan ng nanay mo ng ibang tao. Ipinaglalaban ko rin siya. Talaga po? Siguro sa inyo ko po naman na yung katapangan ko. Mukha nga. Ay tita, may tanong nga po pala ako sa inyo. Oh, ano yun? Tuwing tinutulungan ko kayong maligo tsaka magbihis, may napansin po ako dyan sa mga kamay ninyo. Meron pong 3 guhit dyan sa may pulso nyo na parang peklat. Ah, ito ba? Nakita mo pala to. Opo, noon ko lang napansin tapos hindi na nawala sa isip ko. Tama po ba yung hinala ko na... Na naglaslas ako? Oo. Totoo nga yung iniisip mo. Pero bakit naman po? Hindi ko po maintindihan kung bakit nyo naisipang gawin yung bagay na yun. Marami akong pinagdaanan sa buhay na hindi ninyo alam. Sa Kuwait po ba ito nangyari? Oo. Bawat linya dito sa pulso ko, ito yung mga araw na gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Bakit po? Bakit nyo po naisip na magpatiwakal? Inabusong pagkababae ko noon. 3 beses. Pinagsamantalahan ako ng mga lalaking pinagkatiwalaan ko. Ah, hala, tita. Nangyari yun una sa pangalawang trabaho ko. Kapatid ng amo ko yung gumalaw sa akin. Gusto ko nang umuwi nun eh. Pero sa akin nakaasa ang lolo't lola mo. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Lumipat ako ng trabaho. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Nagkaroon ako ng boyfriend. Pero niloko niya ako. Hinayaan niya akong pagsamantalahan ng kaibigan niya habang nanunood siya. Pangatlo, kapwa ko Pinoy ang gumawa ng kahalayan sa akin. Hindi niyo po ba sinubukan magsumbong sa mga pulis? Anong magagawa ng isang Pinay na nagtatrabaho sa isang dayuhan na bansa? Maging kapwa Pilipino ko nga mismo, pinagtaksilan ako. Hindi ako nagsumbong sa pulis dahil sa takot. Makapangyarihan ang mga tao doon at walang laban ng isang katulad ko. Sana umuwi na lang po kayo. Para ano? Para sabay-sabay tayong maghirap dito sa Pinas? Nung nagkasakit ang mama mo, kinailangan kong kumayod para makatulong sa pagpapagamot niya. Nung namatay siya, kailangan mong magtapos ng pag-aaral. Nung nakapagtapos ka, kailangan ko pang mag-ipon para makauwi na rito. Yun ang naging buhay ko sa Kuwait. Pero bakit hindi niyo po sinabi to sa amin? Dahil wala naman kayong magagawa. Wala rin kayong maitutulong sa akin. Tita, sorry po ah. Hindi po namin alam ang mga pinagdaanan ninyo sa Kuwait. Sorry po na wala man lang kaming nagawa para sa inyo. Hayaan mo na yon. Tapos na yon. Nandito na ako. Wala na ako doon. Kaya kalimutan na lang natin yung nangyari sa akin. Ang mahalaga, buhay pa ako ngayon. Nang mga oras na yon ay mabilis na nasagutan ang lahat ng katanungang nasa isip ko. Kaya pala ganoon na lamang kung pansinin ni tita ang pananamit ko. Kaya pala mailap siya sa mga lalaki ay ayaw niyang lumalapit ito sa kanila. Kaya pala napaka-istrikto niya dahil ilang beses na siyang inabuso ng masasamang tao. Bigla ko naawa sa kalagayan ni tita. Ang hirap isipin na habang nasa malayong lugar siya, malayo sa pamilya at mag-isa ay ilang beses na pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Parang lumalabas ay naging trauma response ang pagiging mahigpit ni tita sa aming mga magkakapatid. Noong ko lang naintindihan ang lahat ng yon, Papa Dudut.
Humingi ako ng tawad kay Tita Ellen dahil sa mga nagawa ko. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko ang pagsagot-sagot ko sa kanya noon, pati na rin noong iniwan namin siyang mag-isa. Sa kabilang banda ay humingi rin siya ng pamanhin sa amin kung masyado siyang naging mahigpit. Nagkapatawaran kaming dalawa, Papa Dudut, at nangako ako kay Tita na itatago ko ang kanyang sekreto. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na alagaan ko si Tita para makabawi sa mga sakripisyong ginawa niya para sa aming pamilya. Sa mga sumunod na taon ay unti-unti kong ipinaintindi sa mga kapatid ko ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang hindi lang sa mga nakakatanda, kundi pati na rin sa ibang tao dahil hindi natin alam kung ano ang kwentong kanilang pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo ay inukit mula sa kanya-kanya nating nakaraan. At kung ano man tayo ngayon ay dahil yon sa ating mga karanasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut, naway merong natutunan ang mga kabarangay sa kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS sa pagkakataong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aliyah. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.